Ito pala nagpupunta sa bahay ng suki ko sa isda. Si Sepa palang babae ni Anton. Kaya palang bait-bait sa akin ni Sepa. Lagi akong binibigyan ng maraming isda. Yung pala kinakalantahin niyang asawa ko. Umanda ka sa akin pag uwi mo, Anton. Magtutuos tayo. Nay, tamang-tama po ang dating ninyo. Handa na pong hapunan natin. Kain na po tayo. Tigilan mo ako, Blessy! Iwan mo ako! Nay, bakit po kayo nagagalit? Para niyayaya ko lang naman kayong kumain. Ayokong kumain! Hayaan mo ako mag-isa, kaya malis ka na! Sa wakas, ate, nabayaran ko rin yung project namin sa school. Mabuti na lang, kumita ako na medyo maganda sa paglilinis ng mga sasakyan kagabi. Kaya, Gusto mo na bang kumain, Jason? Paghahain na kita. malungkot ka, ate. Napagalitan ka na naman ni nanay, no? Para niyayaya ko lang naman siyang kumain. Sinagawan agad ako. Tiyak, galit na naman siya kay Itay. Kaya ikaw na naman ang napagbalingan niya. Wala naman akong kasalanan sa kanya. Ganun naman talaga si nanay eh. Madalas sa atin binubuhos yung galit kay Itay. Di ka pa ba nasanay? Sasaktan lang ako sa ganung ugali ng nanay natin. Huwag mo na nga silang isipin. Teka, kumain ka na ba? Di pa. Nawalan kasi ako ng gana nang sigawan ako ni Inay. Halika, sabay na tayong kumain. Para ganahan tayong pareho. Jason, Oh, ano yan, ate? sana magbago ng mga magulang natin, ano? Okay lang naman na mahirap tayo. Basta masaya lang ang pamilya natin. Walang iya ka, Anton! Ay, naku! Nangyayari ba? Ba't mo ako binato? Umisip ka! Kadarating ko lang yan pa isasalubong mo sa akin. Talagang pinangatawanan mo na magtulong sa bahay ng babae mo! Ngayon ka lang umuwi! Peste! Napakasilosa mo! Wala ka namang katibayan! Nang babae ka na noon, pinatawad kita para manatiling buo ang pamilya natin! Bakit inulit mo na naman ngayon? Wala akong babae, gaga! Sinungaling! Ano na ako? Iba! Hindi ka ba talaga titigil sa kabibintang mo? Ha? Bakit? Ha? Paglalakbangan yun ni Sefa sa bahay niya! Ano? Wala ka nang may tatago sa akin. Walang hiya ka talaga. Tinutulungan na nga kita para mabuhay ang pamilya natin. Ganito pang gaganti mo sa akin. Demonyo ka! Unas ka! Tumigil ka na! Tama na! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, hindi ka ba maglilinis ng mga sasakyan ngayon, Jason? Hindi mo na, ate. Total, wala namang pasok ngayon eh. Wala akong pagkakagastusan. Bukas na lang ako pupunta sa car wash ni Mang Pidyong. Bakit? May sakit ka ba? Buti nga sana kung sakit lang ng ulo, ate. Inuman mo lang ng gamot, wala na yun. Kaso masakit sa akin, loob ko. Dahil sa ginagawa ni Itay. Oo nga. Kaya pala galit na galit si Inay. Dahil may babae na naman si Itay. At si Alice, pa pala na tindera ng isda ang babae niya ngayon. Hindi na nga nila tayo ginagastusan sa pag-aaral. Sinasaktan pa nila ang loob natin. Ewan ko ba, Jason? Parang hindi yata tayo mahalaga sa kanila. Hindi na nila inisip na napapahiya tayo sa mga tao. Dahil sa mga nangyayari.
ang kanin at ulam na in-order mo, Marvin. Ay, salamat, Bessie. Nagpunta ako rito kahapon pero absent ka raw, sabi ni Aling Berta. Oo. May naging problema kasi sa bahay namin. Ganun ba? Kaya pala malungkot ka. Huwag kang mag-alala. Malulutas din ang mga problema mo. Ganun lang naman talaga ang buhay ng tao. Dumarating ang mga problema, pero umaalis din, lumilipas din. Hindi naman kusa umaalis ang mga problema. Dapat paalisin siya ng tao. At para mangyari yun, dapat kumilos. Pero, paano kung sa halip na kumilos? Lalo pa nilang pinalalala ang problema. Oh, huwag kang umiyak. Baka kung anong isipin ng mga tao. Pasensya ka na. Ang bigat kasi ng loob ko. Naunawaan kita. May awa ang Diyos, Blessy. Huwag mong kalilimutan yan. Hi, mga supe! Bili na kayo ng isang sariwa. Anong gusto nyo? Bangos, dalagang bukid? Meron dito. Aba, si Marley itong parating. Ang asawa ni Anton. Sepa! Usap nga tayo. Oh, bakit Marley? Tsaka parang galit ka. Malandi ka. Ito pa isa. Bakit mo? Ano ba problema mo? Babae ka? Hoy! Pwede kita ipabarangay sa ginagawa mo. Hindi magpabarangay ka. Para malaman na buong bayan ang pangangalagtari mo sa asawa ko. Oh, alam mo na pala. Alam ko na. Malandi ka. Kunwari ka pang mabait sa akin, yung palam, may iba kang motibo. Huwag ako ang talakan mo, ang asawa mo. Eh, siya naman na lumapit sa akin ah. Kasi ayaw na raw niya sa'yo dahil mabaho ka na. Ikaw ang mabaho! Kasing baho ka ng tinda mong isda. Hoy! Ang isda ko, mabango. Kaya binabalikan ng asawa mo. Hindi ka tulad ng isda mo, bilasana, amoy bulok. Ayoko na! Ayoko talaga! Ingungan ko siya mukha mo sa lupa! Di mo magagawa yan! Hayop ka! Tinulak mo ako! Ikaw ba matabang? Ikaw tumunang nanakit! Kaya dapat lang labanan ka! Akala mo tapos na tayo, ha? Nagkakamali ka! Ang dapat dito sa mga tinda mo, ganita! Ikaw! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sefa, my love. Ano nangyari sa'yo? Yun! Bakit may mga kalmot ang mukha mo? Yung walang hiya mong asawa. Sinugod ako sa palengke, sinaktan ako. Ginawa niya yun? Oh, nakikita mo na ang resulta, di ba yan, oh? Pasensya ka na. Hindi ko na sabi sa'yo na bistado na niya tayo. Hindi mo lang tuloy kita nabalaan. Di bale. Nabugbog ko rin naman siya eh. Mas grabe pa nga yung ginawa ko sa kanya. Talaga? Oo. Alam ka naman yun eh. Oh, mas malakas yata ako. Kaya lang saan, Anton. Hiwalayin mo na yung pindanggang yun. Magsama na tayo. Pag nandito ka na sa akin, ako, tiyak na matatakot na siyang guluhin pa at saktan ako. Mabuti, narito ka na, ate. Oh, bakit, Jason? May nangyari ba? Si Inay, gamutin mo yung mga pasahan niya. Ha? Bakit? Sino bumugbog
Sinugod niya at sinaktan si Aling Sepa sa palengke. Ay, Diyos ko naman. Bakit naman ginawa pa ni Inay yun? Nakakaya. Ang kaso, pinutulan siya ni Aling Sepa. At ang sabi ng mga nakakita, malakas daw si Aling Sepa. Kaya ayun, bugbog sarado ang nanay natin. Sira-sira din ang damit niya nang dumating dito. Gaga! Ay, ko! Hayop ka! Ako ba sinusuntok mo? Ako na nga itong niloko niyo! Hindi mo dapat hiniya at sinaktan si Sepa. Ako ang masasaktan niya! Pinagtatanggol mo pa! Dahil siya lang mahal ko ngayon. Hindi na ikaw. Walang iya ka! Sama mo! Hindi ko na matitiis makisama sa'yo! Ayoko na! Lalo ayoko na makisama sa'yo. Maghiwalay na tayo. Magsama kayo ng mga anak mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Maswerte ka, Divina. Stella, ano bang sinasabi mong maswerte? Mabubulag na nga ako, maswerte pa. Hindi yung kalagayan mo sinasabi ko, kundi ang pagkakaroon mo ng isang anak na katulad ni Jason. Ay, Mahal na mahal ka niya. yan ang naging pakonsuelo sa akin ng kapalaran. Ang magkaroon ng mabait na anak. Dahil nga malas ako sa asawa. Kaya si Jose. Wala na akong pakialam sa kanya. Ay, paano kung bigla siyang bumalik? Naku, Tanggapin mo kaya? imposibleng mangyari ang iniisip mo. Pamilya pa rin niya kayo. Nung iwan niya kami, inalis ko na rin yung karapatan niya sa aming mag-ina. Kaya, ayoko na rin siyang makita pa. Bahala na siya sa buhay niya. Tsaka isa pa, kung babalik mang yun at makitang kalagayan ko, wala siyang maitutulong. Iisipin niya, mag-aalaga siya ng inutil. Eh di kung ganon, talagang kinalimutan mo na siya. Oo. Ikaw na rin may sabi nung, di ba? Dapat ibinabaon na sa limot. Kung pwede nga lang, sa hukay na lang yung taong yun eh. Kasi wala ngang kwenta ang asawa ko. Kumusta yung bago mong trabaho, Jason? Okay lang, Rogie. Talagang iniwan mong pag-aaral mo, ha? Wala akong magagawa. Kailangan ko isakripisyo eh. Anong sabi ng nanay mo? Naiintindihan naman niya. Tsaka hindi lang to para sa sarili ko. Ang totoo nga, hanga talaga ako sa'yo, tol, eh. Tsaka hindi ko pwedeng pabayaan si inay. Oo naman. Nanay mo yun, eh. Kung hindi man natupad ang pangarap ko makapagtapos, dahil yun sa gagawin kong pagtulong kay inay, okay lang yun. Hindi ko yung pagsisisihan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Jason, kumusta trabaho? Ayos lang po, Sir Homer. Sabi ko na sa'yo, hindi ka magsisisi. Oo nga po eh. Kaya salamat po ha. Hindi ka dapat magpasalamat. Pinaghihirapan mo yun. Pero malaking tulong po yun sa amin ni inay. Kailangan mo ba talaga ng pera? Opo. Para po sa inay ko yun. Malubaba ang sakit niya. May malubhang karamdaman siya sa mata.
Sabi ng doktor, corneal dystrophy daw. At papunta na sa pagkabulag. Hindi na magagamat. Corneal transplant. Bukod sa malaking halagang kailangan din ng cornea donor. Hindi nga madali. Pero hindi po ako mawawala ng pag-asa. Kaya nga kailangan kong makapag-ipon para hindi tuluyang mabulag si inay. Anak, saan ba tayo pupunta? Sa doktor po, inay. Ha? Bakit? Para po ma-check up ang iyong mata. Huwag na. Alam ko na ang kondisyon ko. Inay, kailangan niyo pa rin pong magpa-check up ulit. Magagastusan ka lang. Huwag niyo pong isipin ang gastos. Anak, saan ka kukuha ng pera? Nay, ako na pong bahala. Sabi ko naman sa iyo, ayoko maging pabigat. Kaya okay lang ako. Huwag na po sanang matigas ang ulo, Nay. Sasama Inaasikaso ko na nga ng anak mo. Pinahihirapan mo pa siya. Stella, ayoko lang na nagiging pasanin niya ako. Ano ka ba? Bakit kasi ganyan ka mag-isip? Sa tingin mo ba kaya kang pabayaan ni Jason? Mahal ka ng anak mo, hoy. Oo, alam ko yun. Sinasakripisyo niya yung pag-aaral niya para sa akin. Kaya nga, sumunod ka na lamang sa kanya. Lalo na ngayon parang lumalabo ang mga mata mo. Ramdam ko, tuluyan na akong mabubulan. Kaya nga gumagawa ng paraan ng anak mo eh. Hindi mo pa narinig ang sabi ng doktor nung kausapin natin? Corneal transplant na lang ang paraan. Bukod sa daang libong halaga, kailangan din ng donor. Walang imposible, Divina. Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Nagpapakatotoo lang ako. Kaya nga, tanggap ko ng kapalaran ko. Handa na akong mawala ng paningin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nagre-ring yung cellphone ni Jason. Nandito sa loob ng knapsack niya. Baka importante ang tawag sa kanya. Kaalis pa lang yan para bumili ng pagkain namin. Hindi pa rin humihinto ang pag-ring. Sagutin ko na kaya. Kukunin ko na lang sa loob ng bag yung cellphone niya. Asan pa dito yung cellphone niya? Eto. Tumigil na sa pag-ring. Ano kaya ito laman na box? Wala pa naman si Jason. Titignan ko. Teka, anong mga tableta ito? Iba't iba ang kulay at may design pa. Saka, may pera rin dito sa sobre. Malaking halaga ito Sabi ni Jason, taga-deliver siya ng mga produkto na ino-order online. Ito pa yung mga yun? Anong klaseng tableta ito? Malaki-laki na rin tong halagang na itatabi ko. Dito ko itatago sa ilalim ng aking mga damit. Kapag sapat ang naipon ko, maipapagamot ko na si inay. Pwede na siya makakita uli. Kaya lang, paano nga pala yun? Kailangan din niya ng donor. Hindi naman pwedeng bilhin ng cornea na sinasabi niya.
At wala rin taong nagbebenta ng kanyang kornea. Pero, baka kahit operasyon na lang. Sabi nila, il-laser daw. Kahit ano pa yun. Ang mahalaga, huwag tuluyang mabulag si inay. Gusto ko pang makita niya ang aking magiging asawa at anak. Ang sabi ng inay mo, halos hindi ka na nagpapahinga, Jason. Puro ka na lamang daw trabaho. Kailangan po, Aling Stella. Tapos, pag narito ka sa bahay, ikaw pa naglalaba. Ayos lang po yun. Mahusay naman tong Pride Barretta na sinasabi ni inay. Madaling makalinis ng damit at mabango pa. Hindi sa nakikialam ako. Dapat magpahinga ka rin. Huwag puro trabaho. Pero kailangan ko pong mag-ipon, Aling Stella. Para ba sa inay mo? Opo. Alam niyo naman po kung gaano kalaking halaga ang kailangan. Sabi ko nga sa nanay mo, maswerte siya eh. Dahil katulad mo ang anak niya, ang lahat gagawin para tulungan siya. Basta po para kay inay. Kahit ano, gagawin ko. Tinatawagan kita. Ayaw mo sagutin ang phone mo. Dahil naiinis ako sa'yo, Jason. Ano bang kasalanan ko? Malaki. At ni minsan, hindi ko naisip na gagawin mo yung ganun. Teka nga, Loisa. Ano bang sinasabi mo? Ba't kailangan mo magbenta ng droga? Ano? Huwag ka na nga magkunwari. Heto, tignan mo tong kuha kong picture sa mga tableta na nakuha ko sa loob ng bag mo. Mga party drugs to! Mga illegal drugs na ginagamit ng mga kabataan. At mga anak mayaman at celebrity na adik ang kadalasang bumibili nito. Pinakailaman mo ang gamit ko? Oo, dahil nagdududa na ako sa'yo. At tama ang kutob ko. May masama kang ang ginagawa. Jason, ba't kailangan gawin mo to? Hindi ko na kailangang ipaliwanag. Dahil hindi mo naman ako maiintindihan. Kahit ano pang dahilan mo, Jason, hindi pa rin katuwiran na gumawa ka na labag sa batas. Para sirain din ang buhay mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nakusunod pa rin sa akin ng patron. Ako ang mapakay nila. Hindi ako magpapahuli sa inyo. Hindi nila ako dapat abutan. Pinapuputukan nila ako. Gusto yata nila ako iligpit. Hindi ako magpapahuli ng buhay sa inyo. Bahala na. Patay kung patay. Divina, ano ba nangyayari sa'yo? Ang anak ko si Jason. Kahapon pa hindi umuwi. Siguro may tapo sa'yo. May sama ng loob. Nagalit man ako sa kanya dahil yun sa pag-aalala. Ayoko mapahamak siya. Hindi mo ba siya mapapatawad? Estela, ina ako. Kahit gaano pa kalaki ng kasalanan ng anak ko, kaya kong patawarin yun. Oy, tawagan mo siya. Teka, gagamitin ko itong cellphone ko para makausap siya. Ayun, nagri-ring na. Ang gusto ko lang naman, kalimutan niya na ang maling ginagawa.
Hindi na bala mabulag ako. Basta wala siyang masamang ginagawa. At magkasama pa kami ng mas matagal. Nagre-ring lang yung cellphone niya pero hindi sinasagot. Ayaw talaga akong lubayan. Nakasunod pa rin. Hindi talaga nila ako tinitigilan. Plano talaga nila ako iligpit. Ha? May truck sa intersection! Mababangga ako! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Roger! Roger! Halika rin na, bilisan mo! Bakit po, Chong? Panoorin mo yung balita sa TV. May na-aksidenteng sakay ng motorsiklo. Bumangga sa isang truck. Pusher daw yan. Kapangalan ng kaibigan mo, si Jason. Ano? Oh, bakit? Yan nga ba ang kaibigan mo? Nakikiramay ako, Divina. Itong kinatatakot ko mangyari, Stella. Nangyari na nga. Hindi ka nagkulang na pagpapaalala sa kanya. Ang sakit-sakit sa loob. Alam ko dahil yun sa akin. Hayaan ka na naman. Sinisisi mo ang sarili mo. Gusto niya kasi kung ipagamot. Pero hindi mo siya tinuruan. Hindi mo siya inutusan na gumawa ng masama para matulungan ka. Ginawa yun ni Jason dahil sa pagmamahal sa'yo. Maling paraan nga lang. Kaya huwag mo nang sisihin pa ang sarili mo. Wala rin maitutulong yun sa sinapit ng anak mo. Sana lang, sa kabila ng mga nangyari, magkaroon ng katahimikan ang kaluluwa ni Jason. Hindi man kita nakikita dahil sa kalagayan ko, pero pamilyar sa akin ang boses mo. Ako po si Rogie. Kaibigan po ako ni Jason. Oo. Natatandaan ko na. Kamusta na po kayo? Okay lang. Wala nang kaibigan mo, Rogie. Iniwan niya na tayo. Nabalitaan ko nga po yun. Katunayan nga po, isa ho ako sa unang pumunta sa ospital nang malaman ko yung nangyari sa kanya. Ano? Opo, Aling Divina. Dahil bago pa po mangyari kay Jason, nagkausap po kami. At marami po siyang sinabi sa akin. Inamin po niya ang lahat. Nagtiwala po siya sa akin. Sana hindi ito mangyari sa kanya. Pero pinili po niya ang ganyang buhay. Dahil po sa pagmamahal at pagpapahalaga niya sa inyo. Yun na nga. Yun na nga, napakasakit. Kinalimutan niya ang sarili niya. Para sa akin. Kaya nga ho, saludo ako sa kaibigan ko eh. At alam ko, hindi po mababaliwala lahat ng pagsasakripisyo niya. Mali man ang paraan niya,
mabuti ang ibubunga nun. Anong ibig mong sabihin? Pagkalabing po ni Jason, sasama po kayo sa akin. Meron po tayong pupuntahan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Saan ka ba niya dadalhin? Ay, wala siyang sinabi sa akin. Nag-aalala ako sa iyo, Divina. Pwede ka namang sumama. Buti pa nga. O sige, sasamahan kita. May tiwala ako kay Rogie. Dahil pinagtiwalaan din siya ng anak ko. O sa bagay, mukha naman siya mabuting tao. Pero nagtataka pa rin ako. Saan kanya isasama? Narito na po tayo, Aling Divina. Ano bang lugar ito? Divina, narito tayo sa isang pribadong ospital. Anong gagawin natin rito? Aling Divina, gusto ko lang pong tuparin yung ipinangako ko kay Jason. Isa po ito sa ipinakausap niya sa akin. Ooperahan ang mata ni Divina? Opo. Teka muna. Paano yung pambayad? Lahat po yun, wala na kayong poproblemahin. Sabi kailangan ng cornea donor. O huwag mong sabihin meron na rin. Lahat po, naayos na. Kaninong matagaling ang cornea na? Umiiyak na naman, Divina. Hindi ko lang maiwasan na hindi umiyak. Lalo na kapag naaalala ko si Jason. Nay, promise ko po sa inyo, gagawin ko ang lahat para gumandang buhay natin. Tama na nga ang pangangarap mo ng masyadong mataas. Di po ba? Walang bayad ang mangarap. Di, taasan na natin. Pero magsisikap po ako para matupad yun. At narito lang ako para tulungan ka. Lahat po gagawin ko para sa atin. Iniwan man tayo ni Itay, okay lang. Kaya nating mabuhay nang tayo lang. Oo nga, anak. Basta ang importante sa akin, kasama ka. Puno ng pangarap ang aking anak. Lahat yun para sa amin. At sinubukan niyang tuparin yun. Lalo na nang lumabo ang paningin mo. Hanggang sa tuluyang hindi ka na makakita. Hindi ka niya pinabayaan. Oo, Estela. Hanggang sa huli. Para sa kapakanan kong ginawa niya. Nakakakita na ako ngayon dahil sa kanya. Cornea niya ang inilipat sa iyo nang mamatay siya sa aksidente.
Tinupad ni Jason ang pangako niya. Nagagawin niya ang lahat para hindi ka mabuhay sa dilim. Oo, Stella. Pero ang kapalit nun, ang pagkawala niya. At hindi ko na siya makakasama pa. Mali. Kasama mo pa rin siya. Dahil siya nabibigay ngayon ng tanglaw sa'yo. Siya nga pala. Kailangan ko munang umalis. Oh, saan ka pupunta? 3 taong anibersaryo ng pagkamatay ni Jason. Gusto kong dalawin ang kanyang puntod. Jason, anak. Salamat. Maraming salamat sa iyo. Hindi malilimot ang ginawa mong pagsasakripisyo para sa akin. Mapalad ako dahil nagkaroon ako ng isang anak na katulad mo. Ang nakalulungkot lang, hindi na kita kasama. Sana nga lang nagkapalit na lang tayo ng kapalaran. Pero itong tadhana natin, natanggap ko na yon. Mahal na mahal kita, anak. Magandang araw po. Pasensya na sa istorbo. Ay, okay lang, Iha. Tapos na rin naman ako sa pagdalaw dito sa anak ko. Aalis na rin ako. Bibisita rin po ako kay Jason. Mama, bibigay natin itong flowers. Ay, hello, Iho. Hello din po. Iha, kaibigan ka ba ng anak ko? Kasi hindi kita nakitang dumalaw nung mamatay siya. Oo nga po. Nasa Cebu po ako nang malaman ko ang balita. Kaya hindi ako nakadalaw man lang. Ngayon lang po kami nagkaroon ng pagkakataon ng anak ko. Noong nakaraang linggo lang po kami dumating galing Cebu. Sige, Junior, ibaba mo na flowers. Papa Jason, para po sa inyo itong flowers. I love you po. Papa Jason. Iya. Anong ibig sabihin nito? Ako po si Loisa, ang kasintahan ni Jason. Hindi na po ako nagkaroon ng pagkakataon na makilala kayo noon. At ito pong si Junior. Anak po siya ni Jason. Oh, Junior, apo. Ako si Lola. Ako ang nanay ng Papa Jason mo. Lola? Lola ko po kayo? Oo, apo. Nagkahiwalay po kami ni Jason dahil nagdamdam ako sa kanya. Pero ano man ang naging pagkakamali niya, napatawad ko na po siya. Salamat, Loisa. Napakabait ng anak ko. Siguro nasabi rin niya sa'yo noon ang kalagayan ng mga mata ko noon. Ngayon nakakakita na uli ako dahil yun sa kanya. Yun nga po ang sinasabi ko sa anak ko. Mabuting tao ang papa niya. Hindi man namin kasama ang papa niya, pero alam kong mahal na mahal siya nito. Gaya ng pagmamahal na ipinaramdam niya sa inyo. Oo, totoo yun. Hindi man natin siya makakasama at hindi na niya maipapadama ang pagmamahal sa kanyang anak. Akong gagawa nun at mapupuno ng pagmamahal. Gusto ko kayong makasama ng apo ko. Opo, Inay Divina. Iyon din po ang sadya ng pagpunta namin dito. Salamat. Napakabait pa rin ng Diyos. Nawala man ang anak ko, nandiyan naman kayo ni Junior. Kaya, mayroon na akong bagong pamilya. At isang
Ang ako ng bukas.